At ito nga, yung napakadaling pagluluto ng cookies uraro o yung tinatawag na seko. At sa recipe ngang ito ay kakailanganin natin ng 2 tasa ng cornstarch. At hahaluan din natin ng 1 tasa ng harina. 1 cup na puting asukal. 1 kalahating kutsarita ng baking powder. 2 kutsara ng milk powder any brand. At kalahating kutsarita ng asin pambalansi sa tamis. At hahaluin nga muna natin hanggang sila'y magkasamang lahat bago natin ilagay ang liquid ingredients. At magbubutas nga lang tayo dito sa bandang gitna upang dito natin ilagay pansamantala yung ating 1/4 cup na tubig. Ang ating kalahating kutsara ng vanilla. At 1 itlog. At hahaluin na nga natin mabuti hanggang magkasama ang lahat ng ingredients. Pwede nating kamayin, make sure lang na malinis ang ating mga kamay. At hahaluin nga lang natin at po-form tayo ng dough para tayong gumagawa ng palitaw. At pag ganito na nga ang kanyang consistency, ay pwede na tayong maglagay ng 2 kutsara ng lard. Yun yung vegetable shortening na nabibili sa palengke. Mura lang yun at kung wala kayong mahanap na ganun, ay pwede namang oil o kaya ay margarine. At lalagyan nga natin siya ng lard o vegetable shortening. Inuulit ko, kung walang vegetable shortening, pwede ang oil o kaya ay margarine. 2 kutsara ang ating ilalagay. Halo lang uli natin sa kanya hanggang sa makaform tayo ng dough parang sa tinapay. Kapag ka medyo sticky siya, maaaring nasobrahan yan sa tubig. Pwede kayong mag-add ng kaunti pang cornstarch. At ayan nga, pagka ganito na ang consistency, ay ubra na to at iuhulma na natin sa ating panghulma. Depende sa gusto nyong sukat, pwedeng bilog o anumang sukat. Pwede rin kayong maglagay ng kulay. Nasa sa inyo yan dahil may mga uraro na may mga kulay. At dito ko na nga lang sa lamesa hahaluin at hahatiin dahil yung isa ilalagyan natin ng kulay. Nilagyan nga pala natin ng cornstarch para hindi dumagkit itong ating ginawang dough. At hahatiin ko nga siya sa 2 dahil itong isa ilalagyan natin ng kulay at ito'y isang ordinary lang na kulay ng uraro, ang puti. At dahil gusto ng mga bata ng may kulay, lalagyan natin siya ng bahagyang kulay na pink o rosas. Pag nga ganito na ay kakailanganin natin ng rolling pin. Kung wala kayong rolling pin ay pwedeng baso. Lalaparin natin, depende sa gusto nyong kapal ng inyong uraro. At kung medyo sticky siya ay maglalagay lang tayo ng kaunting cornstarch para hindi dumikit ang ating uraro. Ganyan lang at lalaparin natin, depende sa kapal na gusto natin sa ating uraro. At ayan nga, matapos nating malapad yung ating minix na dough ng uraro, ay pwede na natin siyang ihulma sa cut na gusto natin. Meron ako ritong pang-cut. Bahala na kayo kung ano ang gusto nyong cut sa inyo, pwedeng bilog o pwedeng yung pinakabibig ng baso. At dahil meron ako nito, ito ang susubukan kong size ng ating uraro. At dito sa isang tray, maglalagay ako ng kaunting cornstarch para hindi dumikit dahil dito natin siya ilalagay para i-bake ang ating uraro. At maglalagay nga ulit tayo ng kaunting cornstarch para hindi dumikit sa hulmahan itong ating dough ng uraro. Kung mayroon kayong bilog na panghulma ay mas madali iyon kaysa dito sa flour.
Kataon lang na meron akong flour, kaya ginawa akong flour ang panghulma ng ating uraro. At eto na, natapos na nating hulmahin yung ating uraro. Bibake na natin ito sa init na 170 degree, tagal na 10 hanggang 15 minuto. At matapos nga nating mapainit o ma-preheat ang ating oven, ay ibibake na natin ang ating hinulmang uraro. Ito sa tagal na 10 hanggang 15 minuto. At ganun nga din ang gagawin natin sa puti. Hulmahin din natin tulad sa kulay rosas. At eto naman yung puti na uraro. At eto na nga, naluto na ang ating uraro. At ganyan lang ang napakadaling pagluluto ng uraro. Lalamigin muna natin siya bago natin siya ihain at i-partner sa kape. At ito nga, yung napakadaling pagluluto ng cookies uraro o yung tinatawag na puseko.